ngayon. Karamihan po dyan, kakampi ni Tatay Digong noon. Matagal na pong politiko yung mga Duterte. Alam na po nila yan. Pwede ka bang maging presidente ka tapos majority ng mga congressman kalaban mo? Mahihirapan ka ring mamuno pag majority ng congressman kalaban mo. Kaya talagang yan po yung tendency. Kita niyo panawagan ni Baste o yung mga congressman na gusto nang bumaliktad, di ba? Nanawagan na si Baste, kontakin niyo lang si Mike Defensor at saka si Bebot Alvarez. Tayo po, parang ang hirap po niyan. Pero bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po, si Rowena Guanzon. Kinamumuhian pa ba natin si Rowena Guanzon? Tinitira ko ng tinitira dati yan dahil bumabanat sa mga Duterte yan. Marami kong video na tinitira ko yan. Pero dahil bumibira siya kay BBM, ganun po ang politika. Hindi po tayo pwede mag-i-stricto dito. Ang mahalaga, presidente atin. Sabi nga sa inyo, yung mga congressman na talagang kalaban ni BP Sara yan. Nakatodo sila ngayon. Sila Redon, sila De Lima, yan sila Shell Jokno, yung mga pero nyo ibang young guns, tahimik lang. Tataka ka nga, di ba? Bakit yung mga young guns na iba, tahimik na lang? Alam na nila, future president yan si BP Sara. Subong-subo na yan si Chua kasi talagang mainit siya kay BP Sara noon pa. At alam niya na hindi rin siya tatantanan. Dinayo nga siya ni BP Sara nung kampanya. Para ikampanya yung kalaban niya. Nanalo pa rin. Kaya pormahan na po ito. Maniwala kayo. Nakatodo na po yan si Trillanes. Hindi umubra si Madriaga. Siya na mismo. Akala nila makakasira sila eh. Akala nila yung mga tao, putya. Wala na pong talab yan. Ang problema ninyo, maliliit na bagay, sinisiraan nyo si BP Sara. Kaya yung mga dapat ngayon siraan nyo si BP Sara, wala nang talab sa tao. Puta, kahit yung walang H, sinisira, Sara without H. Oh. Yung mga kwentong barbero lang na dahil kay Sara, pina-stop yung traffic sa Commonwealth, dadaan kasi si Sara. Naroon sa Davao si Sara no. Maliliit lang yun. Kaya sabi na ng mga tao, puta, hindi na kami naniniwala sa paninira nyo kay BP Sara. Tignan nyo, epekto. Number 1 pa rin sa survey. Okta na yan, ha? Partida, puta, kakampi nyo pa yung nag-survey. Number 1 pa rin si BP Sara. Hindi na po naniniwala yung mga Pilipino sa paninira nyo. Akala nyo yung nanood marami, di ba? Totoo naman, dami nanood ng hearing. Pero nanood yun, hindi ibig sabihin kakampi nyo yun. At marami doon na high blood, katulad namin. Na high blood sa mga kasinungalingan nyo. Akala nyo walang kaso yung mga yan. Naghahanda na kaso yan. Yung mga, ayon kay Jay Sonsa, yan si Luis Tro, makakasuhan yan. Yung mga naglantad, mga amlak na yan. Kaso abutin nyo. Sino nagbigay sa inyo ng na ilantad nyo yung mga Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, magbigay na reaksyon, at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Hindi ba magtapatan tayo? Minsan, ang sakit sa dibdib manood sa hearing. Kasi alam mo naman, panay mga kasinungalingan. Basa. Rose Wilson, maganda po at maliwanag ang audio at picture nyo, Sir Badong, sa akin. Maraming salamat po. Yan po ang gusto kong ma-attain. Pinagaganda talaga natin, kaya gustong-gusto kong pagandahin din talaga yung ating video quality at audio.
Boss, bakit ang sakit sa tinga nung mic mo? Nagpalit ka ba ng mic? Opo, di ba yung mic ko yung ganun? Kaso nga, nasira na po itong yung laptop ko, palitin na. Huwag kayong mag-alala, pinag-ipunan pa rin natin yan. Pero pansamantala, cellphone at muna. Boss Buds, Boss Buds, anong masasabi mo sa ginawa ni BBM kanina na siningot? Hindi ko... Nung nakita ko nga, bakit sinisingot ang bigas? Ang alam ko, tinitignan lang, di ba? Bakit kinakailangan ewan ko po kung Ang alam ko, pag mamimili ka ng bigas, titignan mo kasi durog ba, buo ba, ako, bumibili ako ng bigas, tinitignan ko. Buo, maputi, walang ganong yung, marami kasi mabato. O, bakit po inaamoy? Kaya nga hindi ako nanonood, kuya. Mas okay yung dati. Wala na akong tanong, kuya, matalino na. Boss, crush mo ba dati si Vilma Santos? Hindi po kasi matanda. Hindi po yan yung mga crush ko nung araw eh. Ha? Kasi ang nanay ko kasi mga Noranyan yan. Noranyan yung nanay ko. Matatanda na po. Kumbaga, yung mga sumunod sa kanila ng mga bold star, yan. Yan. Bold star lang naman yung mga crush ko. Ang masasabi ko lang sa mga politiko, siraan o batikusin nyo na lahat ng politiko, wala kaming pakialam. Wag na wag lang ang mga Duterte, diyan kami nakikialam. Pahinaan nyo na lang po yung volume para di masakit sa tenga. Kung malakas po masyado yung volume, ang layo ko na po, promise. Etong boses ko, hindi ko na mapahina eh. Hinaan nyo na nga lang po, subukan nyo pong mahina naman ang volume. Tignan nyo lang po kung okay pa. Malakas ba? Malakas ng dating? O baka maganda naman tong mic, malakas. Pag nakikita ko mukha ni Luis to, nabubuwist ako, kaya like lang ako sa live mo, tapos alis na ako. Kakapain mo ang bigas, yun ang napansin ko kay mami ko kapag bumili siya, pero si BBM siningot. Pwede mo naman tignan talaga kasi hindi mo naman makakapa yung durug-durug eh. Pero singutin, hindi ko hindi. Nakatusok ng sa tenga. Yan. Hello po, Sir Buds. Good evening sa lahat. Done like na. Pero alam ko po, ang laki na improvement ng ng video quality. O naka-mic kayo. Nakakatusok ng tenga. Hinaan nyo nga yung volume nyo na lang. Kaya po kami nanonood ng hearing para alam namin kung paano namin pagtatawanan at re-rest baka ng mga kapalpakan at walang kwentang script na HOR. Wala po silang na-convert at napaniwala sa moro-moro nila. Correct. Mahirapan na po eh. Mahirapan na po sila. Parang anong ginagawa nila eh. Yung last ditch effort to win ni Leni Robredo na sino po iboboto nyo? Marcos, Sara? Let me educate you po. Wala na po epekto yan eh. Yung mga tao po ngayon, sa totoo lang, alam na po nila yung iboboto nila. Hindi po mako-convert. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga dilawan. Kumampis sila ngayon kay Marcos. Ngayon pa sa all the time na binanatan yung dekada yung binabanatan. Ngayon po, pinakamasarap banatan si Marcos dahil ang palpak eh. Ang palpak talaga ngayon. Ngayon nyo pa hindi binanatan. Ngayon pa kayo maling-mali talaga yung diskarte. Ikaw talaga yamas.
kung sino man po na ang kanilang mga political strategies, palpak kayo, palpak. Promise. Napakalaking kapalpakan ng ginawa ninyo. Kapatid ko, nag-try bumili ng 20 kilo na bigas. Ang pangit daw. Nakikita natin ang wisdom ng early declaration ni BP Sara. Correct. Di ba? Tapos bumigay si Lenny, no? Hindi kakayanin ni Lenny. Kasi ang alam na ni Lenny ano yung magiging hamon eh. Alam ni Lenny yung ang magiging labanan dyan, yung ano yung ginawa niya sa Naga. Ano yung pagmamalaking? Kung wala ka naman nagawa sa Naga, tapos tatakbo ka ng presidente. Kuya Bads, nakatingin ka ba sa abogado ni BP Sara na kamukha ni Lorna Tolentino? Hindi ko naman siya natipuhan. Kasi tingin ko talaga sa kanya yung sopladita na batas-batas lang. Gusto ko kasi yung mga babae na yung talagang kagad. Mga walang pakundangan. Yung wala na po ako, matanda na po ako. Kahit naman noon mga kabataan ko, hindi po ako mahilig wala po akong tiyaga sa ligaw-ligaw. Ang diskarte ko po noon, akbay, pag nagalit, wala. O kaya, pautang naman. Tapos ayain ko sa papalibre ako. Wala na po sa akin yung mga tsatsagain mo. Hindi ako matyaga eh. Kunwari, kami ngayon, ano tawag dyan? PNPM ba tawag dyan? Makakakita ba ako ng kaperasitong laman? Hindi. O, sige. Busy ako. Kung wala, kung hindi ako makakakita ng kaperasitong laman, wala. Oy, si Amores na rin mo. Biro lang. Siyempre, alam nila na biro lang to lahat. Good evening, Sir Buds. Watching from Baguio. Okay lang yung audio mo? Andito naman ako sa mataas na lugar. Parang echo papuntang langit. Joke lang, Sir Buds. Okay naman, pagtyagaan ko na lang. Siguro ng mga dalawa nagkakamping noon ay never again. Pero ngayon ay never against. Di ba? Halataan nyo rin eh. Si Ralph Recto. Sininghot din niya ang bigas. Malaantik lang. Hoy, pwede bang kasuhan si Trilling ng kampo ni BP o mismo si BP? Alam niyo po, kung akala niyo po na walang kaso yan sa mga Duterte, marami pong kaso. Kinasuhan na po yan nila pulong noon pa. Kaya ano ba ikakaso mo dyan, di ba? Libel, ganun lang po yan. Libel o kung ano pa man. Hindi naman po mga anong yan. Oy, may nagpakape. Teka. Thank you very much kay Bebe. Totoo, Kuya Buds, di na ako nanonood ng kahit anong hearing kasi umatake yung stress ko sa sobrang gulo ng gobyernong ito. Di po ba? Nakaka-visit. Kaya nga, si Auntie Claire din, di ko na rin pinanonood. Dati pinanonood ko pa yan para titirahin ko to. Pero yung all-out na majority pa kasi nungalingan, ang hirap, no? Ang hirap pong sigaw ng dilawan at kakamping. Noon ay never. Yan. Nako. Biro lang ko. Kanina sa palengke,
Sir Bas, lakas talaga ng audio mo. Talaga ba? Eh di, inain nyo na lang nga muna. Ilayo natin. Baka wala na marinig. Si Auntie Claire mukhang bumigay na kay Bangag. Boss Bats, mukhang napagkamala ni BBM pulburon yung bigas kaya sinigil. Hindi ako makatawa. My face mask. Oh no. Kilabot ng mga hanay ng mga nanay na mga kulihan si Boss